afternoon po, or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo po nito. So today is May 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may BPI Ermita. Dito yan sa may Rojas Boulevard corner ng Santa Monica, Ermita, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Jollibee North Harbor sa may Zaragoza Street, Tondo, Manila. Ako po, traffic doon, matraffic doon. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya natin po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bagong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya natin po. Grabe talaga sila. Hindi ko pwede. Nakasure. So, meron yan. Natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam. Alam natin na pwedeng may mangyari, no? Tapos yung pangalawa, ang lumulutang na issue, dahil nga yung maraming senador ang parang idinawit ninyo doon sa inyong partial report sa Blue Ribbon, kayo pang umahawak noon, na maraming senador ang for preliminary investigation. Ano masasabi niyo doon, Senator Ping? Speculative lahat yan, Daddy, ano? Kasi alam mo yung pagpapalit ng liderato, laging continuing effort yan, laging continuing attempt yan sa Senado. Okay. Basta't merong minorya at saka merong mayorya, siguradong yung minorya, magre-recruit yan from the majority block para makabuo sila ng magic number 13 or more para makapagpalit ng liderato. Ano na yan? That is as common as the daily session namin sa Senado. Okay, so for now, ang lumalabas kasi, babalik ko si Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kasi di ba dineclare na vacant lahat ng posisyon kahapon? Nasa sa kanila yun kasi call ng majority kung sino yung i-elect nila na mga chairman o chairperson ng lahat ng committee, hindi lang sa Blue Ribbon. Okay, so ano mangyayari dun sa partial report ninyo? Tingin nyo ba parang nasayang lahat ng mga efforts nyo kasi this is the investigation of flood control mess na marami nilang tumututok. Hindi naman masasayang dali kasi una-una nakapag-contribute na kami maski pa paano sa preliminary investigation ng DOJ at ng Ombudsman. So may mga nauna ng mga testimonial at saka documentary evidence na ipadala na doon. At dahil naipahayag ko sa pamamagitan ng isang privilege speech, yung synthesis ng nilalaman ng partial committee report, papunta na rin sa Ombudsman kasi naging public record na yun. Unlike before, dahil nung di kompleto yung firma, hindi yun official record, kaya hindi namin pagkadala. Pero ngayon, dahil naipahayag ko na sa privilege speech, public record na yan, pwede namin ipadala rin sa Ombudsman. Okay, so you would encourage at syempre gusto niya na talagang gumawa na rin ng hakbang ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin ng Ombudsman, if ever, para i-pursue yung mismong plunder case against some of those big names dyan sa flood control. Totoo yun. Itong araw na ito, itatransmit na namin sa Ombudsman. Kasi as of today, hanggang hindi na pag-elect,
although positions taken, nananatiling bukas yung public document na yan para ipadala sa Office of the Ombudsman. Oo, okay. Anyway, kasi kahapon talagang grabe yun, no? May mga video pa na tumatakbo si Senator Bato de la Rosa, sitting senator na sabi